Naging maingay din ang First Famous Broadcast Awards matapos umalma ang fans ni Kim Chiu dahil nakalimutan siyang pasalamatan ng ating kaibigang Vice Ganda sa kanyang acceptance speech bilang Best Entertainment Host. Inisa-isang pasalamatan ni Vice ang kanyang mga co-hosts sa It's Showtime. Maliban kay Kim, hindi nagustuhan ni Vice ang pagbabash ng ilang fans ni Kim sa ex na tinawag niya ang mga ito na katsipan entitled a toxic. Sa isang tweet, dumipensa naman si Kim sa kanyang fans at sinabi niyang hindi naman siguro katsipan ang reaksyon ng mga ito at marahil ay dala lamang daw ito ng kanilang pagmamahal at suporta sa kanya. Kasunod nito, nilinaw ni Vice na nagkausap na sila ni Kim at hindi sila nag-away dahil sa insidenteng ito. Bagamat nakalimutan niyang banggitin si Kim sa kanyang speech, personal naman daw niyang itong pinasalamatan. Maraming salamat po. Hindi tayo nagtatapos dyan dahil maya-maya lamang pag-uusapan natin ang isyong ito kasama ang ating mga guests. Sila ay magkasama po sa phenomenal GMA Afternoon Prime na abot kamay na pangarap. Muling magkasama sila ngayon sa You're My Favorite Song. Naitay Kapuso, please welcome Kazel Kinuche and Wilma Dozen! I love you. I love you, Kazel. Yeah. Maraming salamat. Ang bango talaga. Ang bango naman ng pabango ng pangyaman. Alam mo, amoy mahal. Ganito, mana lang ako sa iyo. Mana lang ako sa iyo, Donya. Pag-usapan nga natin yan. Nangyari na ba sa inyo that you received, an award, a trophy for recognizing you for whatever achievements na may nakalimutan kayo? Ako nakatanggap ako ng Best Supporting Actress. Oh. How was that experience? Hindi ako naka-attend. Hindi ako naka-attend. Pero ang tumanggap noon ng award ko is the late Wendy Ramas. Pero siya rin ang nag-announce nung pregnancy ko noon na hindi pa alam kahit ng mga magulang ko. Oh. Kaya pagdating ng nanay ko sa akin, nakatingin siya, buntis ka? Sinabi na niya eh. So may baon si May baon. Direk Wen. Ika nga nung tinanggap niya yung trofeo. Yes. Ikaw, Kazel, may mga pagkakataon, family affairs, schools, for example, where you were expected to actually acknowledge people. Gusto ko yung school feeling talaga ng Tito Boy, batang-bata pa. But anyway, to acknowledge, Nakalimutan mo? usually may mga ganun talagang instances wherein may makakalimutan ka talagang mag-thank you. Yes. Ma-mention. Tama. Yes. Meron Oo. kasi una dala ng kasiyahan mo, excitement mo. Minsan naba-blackout ka talaga, di ba? So nangyayari talaga yun. Ako, here's my take. Nerves. Nakaka-nervyos po. Oh. You don't get used to getting awards. Yes. Sigurado po ako na hindi sinadya ni Vice Ganda nakalimutan si Kim Chiu. For sure. Alam naman natin ho lahat na maganda ang kanilang relasyon. Oo naman. Tsaka It's for sure knowing Kim, No. hindi niya rin mamasamain yun. very difficult kasi ang debating ito ay sinasabi ni Vice nga na huwag na naman palakihin pa ito. I mean, he may have used words like toxic, for example. And then, Kim also came to the defense of the fans. Naiintindihan ko rin yun. At fan ako. Yes. Fan ka rin. Yes. Are you a fan? Yes. Oo, we're all fans, no? Masasaktan ka rin. Pero, intention is very important. Nakaka-nervyoso. When you're on stage, tapos nagpapasalamat ka sa mga tao na dapat pasalamatan, meron kang kakaligtaan. It happens even in the Academy Awards. Minsan nakakalimutan yung mga magulang. Yes, Minsan yes. nakakalimutan i-acknowledge yung may bahay or yung husband, It happens. Yes. I think we have to be more understanding, di ba? Compassionate siguro. I love that word, di ba? Oo. I think yun ang nawala sa mga Pilipino ngayon. Na parang lahat yung mga tao, pagising pa lang, mainit na yung ulo.